Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, I'm Joyce Crospe, so more on travel and lifestyle yung mga contents natin. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating previous episodes, yung episode 1 is more on yung preparation natin before yung flight natin. At yung episode 2 naman natin ay yung airplane guide. So ano ba yung mga pwede nating ma-experience sa loob ng eroplano hanggang sa arrival. At ngayong episode naman natin, ang ating topic ay yung common immigration interview questions and answers. Before tayo pumunta sa mga question and answers, ito muna yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan bago tayo umalis ng Pilipinas, kailangan masagutan natin yung ating e-travel. So yung e-travel natin, nandun na lahat ng mga details tungkol sa atin, even yung mga flight details, kung kailan kayo aalis, saan kayo pupunta, kailan yung balik ninyo. At kailangan nyo yan sagutan dahil kapag nakatapos kayo sa check-in, tapos nasa immigration na kayo, kapag inabot nyo yung inyong passport at iniscan nila at hindi nag-reflect yung e-travel ninyo, paalisin muna kayo, sabihin, sagutan nyo muna yung e-travel. Para less hassle sa inyo, make sure na nasagutan nyo na kasi mas mahirap yon, lalo na kung medyo mahina yung signal ninyo, nako, hindi nyo masasagutan, hindi kayo palalagpasin ng immigration. So kaya ngayon, kapag nasagutan nyo na ang inyong e-travel, kapag binigay nyo ang inyong passport sa immigration officer, tatanungin niya kayo ng saan ang punta mo? Kapag tinanong kayo nila kung saan kayo pupunta, alam naman talaga nila kung saan kayo pupunta kasi sa boarding pass, kita naman yon, plus dun sa e-travel ninyo, nakikita rin yon. So ang ginagawa lang nila, vini-verify lang nila kung talagang alam nyo kung saan kayo pupunta. Pangalawa na pwedeng itanong sa iyo ay kung sino ang kasama mo. So kung group kayo, kung kasama mo ang family, ang friends mo, sabihin mo lang na yung friends ko or yung family ko. Mas maganda din kung kasunod mo sa pila or kalapit mo ng pila para at least mas madaling ituro. Para sa akin, parang sobrang dali kapag family yung kasama mo. Kasi pag sinabi mong family, minsan wala ng follow-up questions. Or kapag family, lalo na kasama mo yung parents mo, parang hindi na masyadong kinu-question. Kapag solo ka naman, sabihin mo na ako lang po mag-isa. Kalimitan naman is may follow-up question na lagi kapag solo ka. Ang pangatlo na pwedeng itanong sa inyo, anong trabaho mo? Pwede mong sabihin na sa private company ako, sa ganitong company, isa akong kung ano yung role ninyo. Kung nasa government company ka naman, sabihin mo kung anong company, tapos kung anong role mo. And kapag nasa government ka, for sure hahanapan ka ng travel authority. Make sure na alam nyo kung saan kukuha ng travel authority kasi automatic yan. Kapag nasa government ka, kailangan meron ka talagang hawak na ganun. So I think yan yung katunayan na inaalaw ka nila na mag-travel sa ibang bansa or sa ibang lugar sa period of time na yon. If self-employed ka naman, sabihin mo lang na kung may business ka or freelancer ka or content creator ka. And guys, take note, kapag hindi naman hinanap yung mga COE ninyo, yung ID ninyo, wag nyong ibibigay muna. Pero dapat ready kayo. So ano man ang mangyari, dapat ready kayo dun sa mga papers na yun. Ibig sabihin, dala-dala nyo na pero hindi nyo lang ilalabas hanggat hindi nila hinahanap. Number 4 na pwedeng itanong sa inyo, how long will you stay? So dito naman, direct to the point, 4 days, 5 days. Pang-5, kailan ang balik mo? So, dahil tinanong ka na ilang days, bakit tinatanong pa ako kailan ang balik ko? So, syempre, make sure nila kung alam mo talaga. So, sabihin natin na March 1 ngayon, ang balik mo is March 5. Next na pwedeng itanong sa inyo is where will you stay? Ito yung accommodation natin. So, if ever may mga hotel bookings kayo, mag-screenshot lang kayo just in case na hanapin. At kung may kakilala naman kayo dun sa pupuntahan ninyo, alamin nyo kung anong address. So, yun lang. Para yun yung sasabihin ninyo. Pero, mag-ready lang din kayo if may invitation letter, may proof of address, yung pupuntahan ninyo or may ID, yan, para katunayan na may kakilala talaga kayo doon. Next na pwedeng itanong sa inyo, how will you support yourself during your stay? So pwedeng nyo sabihin na may pocket money po ako or meron po akong dalang ATM, mag-withdraw po ako doon or may credit card po akong dala na pwede kong magamit. Mag-ready na rin talaga kayo ng bank certificate, so mag-request na kayo sa inyong bank o kaya yung screenshot ng inyong online banking just in case lang na hanapin. Hindi nyo naman agad-agad yan ipapakita. Minsan din, tinatanong kung magkano yung pocket money ninyo. So, sabihin nyo lang yung amount. So, yung amount talaga na kaya ninyo or nasa account ninyo para at least kung verify man is magtutugma pa rin siya. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo yung personal experience ko. So, kung ano yung mga pinare-prepare ko during my travel, tsaka kung ano yung mga natanggap ko na mga questions sa immigration officer. Nung nasa corporate company pa ako, ang nire-ready ko talaga is yung COE, which is yung ating Certificate of Employment. So, humingi talaga ako sa HR namin. Pangalawa is, ini-screenshot ko na, nire-ready ko na yung
e-ticket ko, yung return ticket ko, yung booking ko ng mga hotels, activities, yung mga tours na meron. Then, nagre-request na rin ako sa bank ng bank certificate or ini-screenshot ko yung online banking ko. Then, nung full-time content creator na ako, so wala na ako sa corporate, so wala na akong COE, pero meron akong contract dun sa kung saan ako nagiging creator. Tapos, nag-ready rin ako ng bank certificate. So, meron din akong data. So, in case na hanapin yung social media ko, is mapapakita ko siya sa I.O. Pwede nyo ring i-ready yung screenshot ng mga remittances. So, kung saan pumapasok yung commission ninyo, just in case na hanapin na meron ba talaga na commission kang natatanggap. Bukod pa yung mga hotel bookings ka natin, yung mga travel activities, yung mga confirmation na mga in-avail natin during our trip. So, yan, nire-ready ko talaga yan. Kapag kasama ko rin yung family ko, nililista ko na kung ano yung address ng hotel, saan kami pupunta, yan, ano yung return date, para in case na hanapin din at tanungin din sila, alam nila kung ano yung isasagot nila. So, ito na yung mga experiences ko sa immigration officer. So, nung nasa corporate ako, nung nagtatrabaho pa ako, kapag magta-travel ako ng ibang bansa, kasama ang family or kasama ang tita, ang pinsan, ganyan. So, laging ang tanong lang sa akin is, saan ang punta mo? Sinong kasama mo? So, syempre, sasabihin mo na family mo, ganyan. So, ang next naman is kailan ang balik? So, ganun lang siya. Then, stamp na agad. So, tapos na agad tayo sa immigration. Pero nung nasa pagka-content na ako, so nung naging content creator na ako, ito yung mga na-experience ko na tanong. Pumunta kami ng Hong Kong. So, yun yung unang-unang alis ko ng bansa na hindi na ako nagtatrabaho sa corporate. So, ang nauna sa pila is yung father ko kasi siya yung marami ng mga stamps sa kanyang passport. So, ang tanong lang sa kanya is sinong kasama, sabi niya family. So, which is nandun na kami sa likod, nakapila lang din kami. So, okay na siya agad. Tapos nung si mami, I think wala namang tinanong sa kanya, stamp na agad siya kasi sinabi naman ng father ko na family yung kasama. Then, nung ako na, yan, so tinanong ako, ano yung work mo? So, nag-aalangan pa nga ako, pero syempre, ang sinagot ko is content creator. Kasi, sinet ko na yung sarili ko na pag tinanong ako, ang sasabihin ko is content creator. Ang sabi niya sa akin, saan ka nag-content? Sa YouTube ka ba? Sa TikTok ka ba? Sa Facebook ba? So, sabi ko is sa TikTok. So, yun yung main ko kasi yun yung mas marami kong followers. So, that time, yung following ko is nasa 10,000 pa lang noon. So, hindi naman siya masyadong nagtanong na kukonti pa lang yan, bakit ganun pa lang. Wala naman siyang ganung kinoment. Pero ang next yung tinanong sa akin is magkano ba yung sinasahod mo dyan? So, may ganitong amount na ba? So, nung nagganon siya, sinabi ko na, ito po yung range. Ang next question niya sa akin, magko-content ka ba doon? So, gagawa ka rin ba ng mga videos doon sa pupuntahan ninyo sa Hong Kong? Sabi ko, yes po, kasama ko yung family ko. Then, ang susunod niyang sinabi, teka, ano nga ba ulit yung pangalan mo? Ano yung username mo? So, kala ko, isa-search niya para i-verify niya kung totoong may ganun akong account. So, pero ang ginawa niya, sabi niya, sige, pa-follow kita mamaya kasi nagsustart din ako ng mag-content. So, sabi niya, para makakuha ako sa'yo ng mga tips. Tapos, in-stamp niya na ako. Tapos, sabi niya, yun, sabi niya, enjoy kayo. So, nagulat ako kasi follow ako ng isang I.O. Though, hindi ko na maalala ngayon kung ano yung name niya. Pero, hello po kung nanonood po kayo. Ang next naman naming travel is yung nag-Taiwan kami. So, wala namang tinanong kasi nung sinabi lang na family, na-stamp din naman agad. So, nakaalis kami. Then, sumunod naman is kasama ko yung husband ko. So, ang tinanong lang naman is kailan yung balik namin. Which is, yun, sinabi ko yung date, tapos yun na din. Pero, nakatatlong balik ako ng Taiwan. So, yung pangatlo is solo na ako. So, yun yung may mga tanong din sa akin. So, tinanong ako kung ano din yung trabaho ko. Sinabi ko content creator. Ang ginawa naman niya is, sabi niya, sige patingin ako ng social media account mo. So, kung ano yung ginagamit mong main account. So, pinakita ko sa kanya, nag-scroll lang siya, tapos sabi niya, okay. Sabi niya, bakit solo ka lang napupunta? So, sabi ko, kasi nakapunta na rin ako ng Taiwan. So, ngayon, pupunta ako para mag-content ng as a solo traveler naman. So, after nun, yun, nag-stamp na siya.
Tapos, yun na. Tapos na ako sa immigration. So, that's it lang. So, yun yung mga na-experience ko sa immigration officer. So, basta tandaan nyo lagi na dapat confident kayo, hindi kayo kabado, ganyan. Direct to the point. So, kung may mga tinanong sa inyo, sagot agad. Huwag sobrang haba kasi mas maraming follow-up questions kapag marami pa kayong mga shinare. So, that's it lang. I hope nakatulong ako sa inyo. So, if ever may mga questions pa kayo, just comment down below. So, that's it lang. Follow for more. Bye!